Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Grade 2, Revised K-12 Curriculum, Quarter 3, Makabansa, Week 2, Day 1. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nabibigyang kahulugan ang mga sumusunod tulad ng hilaw na materyales at produkto. At natutukoy ang mga hilaw na materyales at mga produktong nabubuo mula dito. Ang layunin ng ating aralin ay nabibigyang kahulugan ang mga sumusunod na hilaw na materyales at produkto at natutukoy ang mga hilaw na materyales at mga produktong nabubuo mula dito. Ngayon ay ating talakayin ang hilaw na materyales. Ito ay ang mga bagay na kailangan upang maging isang produkto. Habang ang produkto naman ay mga bagay na ginagawa para ipagbili at gamitin. Anumang bagay na binubuo mula sa hilaw na materyales ay ipinagbibili sa pamilihan. Ating talakayin ang hilaw na materyales at mga produkto. Narito ang ilang halimbawa ng mga hilaw na materyales o sangkap at mga produktong mabubuo mula rito. Mga bata, ano nga ulit ang kahulugan ng hilaw na materyales? At ano-ano ang hilaw na materyales ang ipinakita at anong produkto ang nabuo mula dito? Ang mga hilaw na materyales o sangkap ay mga pangunahing elemento na ginagamit upang makabuo ng iba't ibang produkto. Ang mga materyales mula sa halaman ay bulak, kahoy, mais, asukal. Ang mga materyales naman na mula sa hayop ay balat, lana, mga produktong gatas. At ang mga materyales na minimina ay bakal, ginto, at tanso. Sa mga fossil fuels naman ay krudo at natural gas. Ngayon, magbigay ng mga produkto na maaaring magawa mula sa kawayan. Isulat ang HM kung ang tinutukoy ay hilaw na materyales at P kung ang tinutukoy ay natapos ng produkto. Para sa inyong takdang aralin, maglista ng 5 gamit o produkto na makikita sa bahay at sabihin kung anong hilaw na materyales ito gawa. Halimbawa nito ay ang upuan, kahoy. Day 2. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nabibigyang kahulugan ang sumusunod: sektor ng industriya at pagmamanupaktura. At natutukoy ang iba't ibang hanap buhay sa sektor ng industriya mula sa pagmamanupaktura. Ngayon ay maglaro tayo. Handa na ba kayo? Ito ay isang paper ball game. Narito ang mga panuto. Magsulat ng mga tanong bilang balik-aral sa papel. Ang bawat papel na may tanong ay nakabalot ng patong-patong hanggang makabuo ng isang paper ball. Sa saliw ng tugtugin sa TikTok na Ice Cream Yummy Ice Cream Good ay paiikutin ng mga mag-aaral ang paper ball. Sa paghinto ng tugtog, ang batang huling may hawak ng paper ball ang magbubukas ng isang layer ng paper ball at sasagutin ang tanong na nakasulat dito.
Ang layunin ng ating aralin ay nabibigyang kahulugan ang sumusunod, sektor ng industriya at pagmamanupaktura. At natutukoy ang iba't ibang hanap buhay sa sektor ng industriya mula sa pagmamanupaktura. Ang sektor ng industriya ay tumutukoy sa sektor ng ekonomiya na nakatuon sa pagproseso ng hilaw na materyales upang makalikha ng mga produkto o serbisyo. Ang pagmamanupaktura naman, ito ay tumutukoy sa paggawa ng produkto mula sa mga raw materials or hilaw na sangkap patungo sa finished goods or products. Ating talakayin ang sektor ng industriya. Pagmasdan ang larawan sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Alam mo ba ang pinagmulan ng prutas na ito? At alam mo ba ang kwento ng alamat ng pinya? Ang sektor ng industriya ay nakatuon sa paggawa ng finished goods o products. Isa sa nasa sektor ng industriya ay ang pagmamanupaktura. Ito ay tumutukoy sa paggawa ng produkto mula sa mga raw material or hilaw na sangkap patungo sa finished goods or products. Mula sa sektor ng pagmamanupaktura, ano-ano ang sa tingin ninyo ang mga hanap buhay na mula rito? Maraming trabaho ang makikita sa sektor ng industriya mula sa pagmamanupaktura. Una ay ang manggagawa sa paggawa. Sila ang mga taong nagtatrabaho sa mga pabrika at gumagawa ng mga produkto. Pangalawa ay ang inspektor ng produkto. Sila ang nagsusuri ng mga produkto upang matiyak na ang mga ito ay may kalidad. Pangatlo ay ang sales representative. Sila ang mga tao na responsable sa pagbebenta ng mga produkto. Ngayon mga bata, ano-anong mga kabuhayang nabanggit mula sa sektor ng industriya ang makikita sa inyong kinabibilangang komunidad? Alin sa mga ito ang pinakagusto mong trabaho at bakit? Isulat ang tama kung wasto ang sinasabi ng pangungusap at mali naman kung hindi. At para sa inyong takdang aralin, maglista ng 5 bagay o produkto na maaaring magawa mula sa katas ng rubber tree. Day 3. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang iba't ibang kabuhayan mula sa subsektor ng industriya at nakapagbibigay ng iba't ibang halimbawa ng produkto mula sa mga subsektor ng industriya. Ngayon ay maglaro tayo. Handa na ba kayo? Ito ay tatawaging is-categories, mga panuto. Ang guro ang magbibigay ng iba't ibang kategorya at random na letra. Ang mga bata ay magbibigay ng sagot ayon sa ibinigay na letra na naaayon sa kategorya. Halimbawa, sa uri ng sabon, sa letrang T, merong Tide at Tender Care. Ang layunin ng ating aralin ay natutukoy ang iba't ibang subsector ng industriya
at nakapagbibigay ng iba't ibang halimbawa ng produkto mula sa subsektor ng industriya. Ang sektor ng pagmimina ay proseso ng pagkuha ng mga mineral at iba pang mahalagang materyales mula sa lupa kabilang ang ginto, pilak, bakal, carbon at iba pang mineral na ginagamit sa iba't ibang industriya. Ang sektor naman ng construction ay tumutukoy ito sa paggawa ng mga estruktura tulad ng mga bahay, gusali, tulay at mga infrastruktura. Ating talakayin ang subsektor ng industriya. Ang ginto ay karaniwang kulay dilaw na makinang. Ang tanso naman ay karaniwang may kulay pulang kayumanggi. Ang bakal ay karaniwang kulay abo o itim. At panghuli, ang pilak ay makinang na puti. Tukuyin kung ang nasa larawan ay yari sa ginto, pilak, bakal o tanso. Isulat sa kanang hanay ang iyong sagot. Ang industriya ay may iba't ibang subsektor. Ito ay kinabibilangan ng sumusunod. Sektor ng construction. Tumutukoy ito sa mga paggawa ng mga estruktura tulad ng mga bahay, gusali, tulay at mga infrastruktura. Kasama sa sektor na ito ang pagtatayo ng mga komersyal na gusali, tirahan at iba pang mga pasilidad. Pagmimina. Ito naman ay ang pagkuha at pagproseso ng mga yamang mineral upang gawing produkto. Utilities. Kumpanya na ang pangunahing layunin ay matugunan ang pangunahing pangangailangan ng tao tulad ng tubig, gas at kuryente. Mga bata, ano-ano ang uri ng kabuhayan mula sa subsektor ng industriya gaya ng construction, pagmimina o utilities? Sa construction, una ay ang pagpapatayo ng mga gusali, paggawa ng mga estruktura, at pag-aayos at pagpapanatili o renovation at maintenance ng mga gusali at estruktura. Sa pagmimina naman ay ang pagkuha ng mineral, ginto, pilak, tanso, bakal at iba pang mineral, at pagproseso ng mga mineral upang makabuo ng bagong kagamitan. Sa utilities naman ay ang distribusyon ng kuryente, pagtustos ng tubig at paggawa ng gas o produksyon at distribusyon ng natural gas para sa iba't ibang gamit. Mga bata, ano ang mga kabuhayan sa subsektor ng industriya ang makikita sa inyong kinabibilangang komunidad? Kilalanin kung saang subsektor ng industriya nabibilang ang mga sumusunod na kabuhayan. Lagyan ng check kung saan ito kabilang. Para sa inyong takdang aralin, magdala ng mga plastic bottle at mga accessories na maaaring gamitin sa gagawing kapaki-pakinabang na gamit katulad ng colored papers, pangkulay, decoratives at iba pa. Day 4. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nakagagawa ng mga halimbawa ng produkto mula sa hilaw na materyales. Ayusin ang jumbled letter upang mabuo ang salita.
Ang layunin ng ating aralin ay nakagagawa ng mga halimbawa ng produkto mula sa hilaw na materyales. Ating talakayin ang paggawa ng sariling produkto. Mga bata, ano ang makikita sa larawan? Alam mo bang maraming bagay ang maaaring gawin gamit ang luma o gamit ng plastic bottle? Para sa guro, maaaring gamitin ang mga produkto na makikita o ginagawa sa kinabibilangang komunidad katulad ng mga produktong gawa sa lokal na material gaya ng kagamitang yari sa kawayan at iba pa. Tandaan, hindi lahat ng produkto mula sa industriya ay kapaki-pakinabang sa kapaligiran. Dahil dito, kinakailangang limitahan ang paggamit ng mga plastic bottle o di kaya naman ay ang pagre-recycle. Narito ang mga panuto sa ating gagawin. Ipalabas ang mga dalang plastic bottle ng mga mag-aaral. Magpagawa ng isang kapaki-pakinabang na gamit mula sa kanilang dinala. Maaaring gumawa ng mga pencil cases, basket, decorations at iba pa. Maaaring magpangkat ang mga mag-aaral sa paggawa nito. Gamitin ang oras na ito para sa pagbabahagi ng kanilang ginawa. Ipakita ang thumbs up kapag ang pangungusap ay tama at ipakita naman ang thumbs down kapag mali. Day 5. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nasasagot ang mga tanong sa pagsusulit na may pag-unawa, na ipapakita ang katapatan sa pagsagot ng mga tanong sa pagsusulit at na ibibigay ang tamang sagot sa bawat tanong sa pagsusulit. Unang lagumang pagsusulit sa makabansa, Grade 2. Mahusay mga bata. End of Week 2. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!